Hello, welcome to Libra Philippines. So, ito yung reading natin for Libra. Take only what resonates. Hindi po ito magre-resonate sa lahat. So, kunin mo lang yung mga messages na magre-resonate para sa'yo. Kung ikaw ay hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel, pahit na lang na subscribe button, notification bell. Ma-appreciate ko po lahat ng likes, comments, and shares. If you want, pwede kang magpa-personal reading kay Jing Tarot Trader. Search mo na lang siya sa Facebook. Siya yung pwedeng magbigay ng personal reading sa'yo. And again, this is for Libra. Ayan. Kapalaran sa pag-ibig. Ayan. For comments, sana po ay mag-iwan kayo dyan sa baba. Yung mga positive comments, tsaka mga smileys, emoticons na magaganda. Sobra po ang appreciation ko dyan sa mga yan. So, sana po mag-iwan kayo sa baba. Okay, let's start. This is for Libra. Kapalaran sa pag-ibig. Okay, you do have here the 8 of Pentacles, the World, and 10 of Wands. Okay, so kunin naman natin yung main energy ng person na kakonect mo. King of Cups, the Tower, and the Fool. This is tatlong major arcanas ang nagpakita sa atin with the Tower, the Fool, and the World. Okay, at the bottom of the deck, meron tayo ditong the Shadow Side. Some kind of ending or maybe something ended, natapos na. Yung iba ngayon pa lang natatapos. Ang connection mo with your person, with this person. Sa nakikita natin, ang focus mo yung future. Maybe meron kang iniisip na gagawin in the future, maybe regarding a home, a house, or something na very stable, career, ganon, pwedeng ganon. Pero nakikita natin yung focus mo regarding dito sa bagay na ito, and you're really working hard para matuloy-tuloy kung ano man yung minsan na binuo mo, or kung ano man, maybe it has something to do with pagpapaayos ng bahay, or pagpapaganda ng yung iba bahay, yung iba if you do have a business, yan sa career, sa business. And marami kang gustong mangyari, mapaunlad kung ano man ito. So yan, nakafocus ka dito sa pagpapaayos nito. You're dealing with a person na pwedeng nagkaroon ng ending sa inyo, but I can see a lot of love coming from this person, pero parang nag-end na talaga kung ano man ito sa inyo. And with the Fool, your person is focusing sa kanyang mga new beginnings, and your person is a risk taker. Nakakakita tayo ng ganong person. And I feel like there's a new beginning na magte-take na naman siya ng risk, sa connection na ito, nakikita natin yung disconnection sa inyo. So, pwedeng yung both energy or isa sa inyo ay nakakaramdam ng takot or hiya or pag-iwas, kasi parang kung ano man yung naging problema, or ano man yung problema, ay ayaw harapin ito. Okay? So, mas pinipili na lang lumayo at umiwas sa ngayon. So, ano yung nasa isip mo, isip ninyo at emotions ninyo ng person na ito? So, ano yung nasa isip ninyo at emotions ninyo ng person na kakonect mo? You do have here the 9 of Swords,
Knight of Pentacles, Seven of Cups, and the Eight of Swords. Bottom of the deck is the Empress. I feel like mas nangingibabaw ngayon yung mga pagmamahal ninyo sa mga kanya-kanya ninyong sarili. Na I feel like, pag sa'yo kasi, kung ano man yung problema sa inyo na person mo, yun yung mas nakikita mo sa ngayon. And kung ano man yung mga pag-i-struggle at saka mga stress na nasa isip mo ngayon, kahit walang kinalaman sa person na ito, nandito yung focus mo. Parang gusto mo mas maging maayos, mas maging, alam mo yun, yung non-stop, you're overthinking actually. And kaya pinupursige mo yung mga bagay na pinupursige mo ngayon kasi gusto mo nang matapos yung problema, yung stress, yung pag-iisip regarding dito sa mga bagay na ito. And with the Knight of Pentacles, I feel like may energy ka na parang hoping. So parang umaasa ka na kung ano man yung mga paghihirap mo ng mga nakaraan, parang gusto mo na magbunga ito. So yeah, may kinalaman na naman yun sa career at money. And pagdating sa person mo, gusto ka niya. Pero parang mas nakikita natin yung either pagpipigil niya or hindi niya kayang i-open sa'yo yon yung pagkagusto niya sa'yo. Gusto ka niya na parang gusto niya ng future with you, pero hindi niya kayang i-open sa'yo yung present for now. Parang gusto niya muna ng mag-focus sa sarili niya kesa mag-focus sa connection ninyo ngayong present moment. Okay? So, what will happen in the near future for the both of you? Near future. Six of Wands, Two of Swords, Five of Swords, and Karma. Queen of Pentacles is here. Bottom of the deck is the Lovers. In the near future, nakakita ko na victory sa'yo. Alamin lang natin, what's with the Two of Swords? The Six of Swords. Meron kang something na parang magdadalawang isip ka eh. Whether mag-move on or mag-expect or maghintay pa rin, parang ganun. Maybe regarding sa love yon. Pero I can see a lot of victory, success for you with the Six of Wands. If you're taking an exam, nakakakita ko ng achievement. So, possible na pumasa sa exam. So, yung iba, success. I can see awards for some of you. For your person, there's karma. Ang daming kaaway in the future nitong person na ito. Ang daming kasagutan. And may kinalaman yun sa kanyang career, sa kanyang stability. Hindi maganda nakikita natin okay siya, pero yung mga tao sa paligid niya kasi hindi. So, although okay siya, magkakaroon ng problema, hindi man galing sa kanya, galing doon sa mga tao sa paligid niya. So, parang ang hirap. Yung person mo, punong-puno siya ng negativity sa paligid niya, whether sa career yon. So, pwedeng kung ano man itong magte-take siya ng risk dito sa bagay na to, diba? Sinabi ko naman yun. Pwedeng may kinalaman yun sa career, pwedeng hindi mag-work out ito para sa kanya.
Okay, lalo na kung hindi niya mapipigilan ang sarili niya. Na to the point na pwede magkaroon ng pagkakaaway dahil hindi niya napigilan ang sarili niya. So, thank you for watching. I love you all and bye-bye.